Alam mo ba, lahat ng kwento may tinatagong sikreto. Tara, alamin natin kung ano yon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong tagapagsasalaysay para sa araw na ito. Prangkang tanong lang ha, naniniwala ka ba na bawat kwento may itinatagong sikreto? Ang sikreto pala, yun yung aral na nagtuturo sa puso natin ng tamang asal. So hindi lang pala ito para sa entertainment, ang pangunahing layunin nito ay magturo sa puso. At para mas maintindihan natin yan, may ibabahagi akong isang maikling kwento. Dito, makakakuha tayo ng mahalagang aral na pwede rin nating ipasa sa iba. Kaya ihanda na ang inyong mga tenga, buksan ang imahinasyon at tuklasin natin ang mga aral. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng kwento. Alam nyo, may mga kwento kahit na pambata na parang may daladalang hiwaga sa tuwing babasahin natin, di ba? Isa na dyan, ang Cassidy at ang Mahiwagang Suklay. Ngayon, ang gagawin natin, hihimayin natin ang kwentong ito para makita kung ano ba talaga ang sikreto sa likod ng simpleng istorya niya at bakit ba ito tumatatak sa isipan natin. So, eto yung pinakatanong ng buong kwento. Saan nga ba talaga nanggagaling ang mahika? Yan ang misteryo na susubukan nating sagutin habang sinusundan natin ang paglalakbay ni Cassidy. Tara, simulan na natin. Siyempre, bago pa man mangyari ang lahat ng kababalagan, kailangan muna nating makilala ang ating bida at ang kanyang mundo. Dito sa unang bahagi, papasok tayo sa tinatawag na ordinary world ni Cassidy. Imagine niyo to, ang bayang liwanag. Tingnan nyo naman, di ba? Sobrang payapa, simple ang buhay. Mahalaga na tandaan natin tong itsura ng lugar na to. Kasi, well, hindi yan magtatagal. Malapit na itong masubok. At syempre, andito na ang ating bida, si Cassidy Berrazza. Napakasimple lang ng pagkatao niya, mapait, laging nakangiti at handang tumulong sa lahat. Pero huwag nating mamamaliitin yang kabaitan na yan kasi yan mismo, yan ang magiging superpower niya. Tandaan niyo yan. Oh, eto na. Dito na magsisimulang gumalaw ang kwento. Sa part 2, may madidiskubre si Cassidy na, nako, babago talaga sa buhay niya. Ito na yung tinatawag na call to adventure sa mga kwento, di ba? Yung moment na mag-iiba na ang lahat. Grabe yung pagkahanap niya, no? Hindi yung bigla na lang sumulpot. Pinaghirapan niya eh. Naglilinis lang siya ng isang lumang aparador tapos may nakitang misteryosong kahon. At sa loob, boom! Isang kumikinang na gintong suklay. Parang tadaan na talaga, di ba? Meant to be, ika nga. So, paano ba gumagana tong suklay? Simple lang pala. Pag suklay niya sa buhok niya, yung mga mabubuting hiling natutupad. Pero eto yung catch, dapat mabuti yung hiling. Ang laking clue niyan, di ba? Dito pa lang sinasabi na sa atin kung ano talaga yung core ng kwento. At dito pa lalo nagiging exciting kasi yung suklay mismo may paalala, may warning. Huwag mo akong gagamitin para sa kasakiman. So hindi lang siya basta-bastang magic item. May rules, may konsensya. At dito na masusubok yung pagkatao ni Cassidy. Kasi alam nyo naman, with great power comes great responsibility, di ba? At syempre, hindi kumpleto ang kwento ng isang hero kung walang pagsubok. At para kay Cassidy, ang pagsubok na yan ay darating sa anyo ng isang napakalakas na bagyo. Dito na natin makikita kung gaano katibay yung kabutihan niya. Okay, so picture this. Isang payapang hapon, kalmado ang lahat. Perfect setup, di ba? Yung akalain mong wala nang pwedeng mangyaring masama. Yung classic na calm before the storm. Tapos biglang bumagyo. Hindi lang basta bagyo malakas na malakas. Wasak ang mga bahay, nawala yung saya, takot na yung nararamdaman ng lahat. At sa gitna ng kaguluhang to, nandun si Cassidy. Hawak-hawak niya yung mahiwagang suklay. Ang tanong, anong gagawin niya? Okay, eto na. Ito yung climax. Ang pinaka-critical na part ng kwento. Yung desisyon ni Cassidy. Yung healing na babago sa lahat. Dito, sa gitna ng unos, dito natin malalaman kung ano ba talaga ang laman ng puso niya. At ito, pakinggan nyo to, kasi dito ako pinakahumanga. Hindi niya hiniling na itigil yung bagyo. Ang hiniling niya ay para sa mga tao, pagtutulungan, lakas ng loob at pag-asa. Grabe, ginamit niya yung mahika hindi para ayusin yung problema sa labas, kundi para palakasin yung mga tao sa loob. Ang galing, di ba? At dahil sa napakagandang desisyon na yon, syempre may reward. At ang reward, hindi material na bagay. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung aral, yung realization,
Sa huling part na to, masasagot na yung tanong natin sa simula pa lang. Saan ba talaga nanggagaling ang tunay na mahika? Eto na, ang sagot. Ang ganda pa ng pagkasabi, mismong yung suklay ang bumulong sa kanya. Ang tunay na mahika ay ang mabuting puso. So all this time, hindi pala talaga galing sa gintong suklay yung kapangyarihan. So yun pala yun. Ang aral pala ay yung tunay na mahiha. Hindi yan isang bagay na nakukuha o nahahanap. Nasa loob na natin yan. Yung suklay, naging instrumento lang, parang susi, para mabuksan ni Cassidy yung kapangyarihan na matagal nang nasa puso niya. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa inyo. Pag-isipan nyo to ha, kung yung mahika ay nasa puso na pala ni Cassidy all along, ano ba talaga ang naging papel ng mahiwagang suklay? Para saan pa siya? Ano sa tingin nyo?